Guys, for today's video, I'll be sharing sa inyo an exciting news coming from Ownbank. And yung previous na update ko sa inyo regarding Ownbank is about the ATM or the card transaction. So now, malapit na daw palang ilabas ang physical card ni Ownbank. Ayan. So ano-ano ba yung mga kailangan nating abangan dito sa pagdating ng physical card ni Ownbank? Samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas at kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, good day sa inyo lahat and nananalangin ako na nasa mabuti po kayong kalagayan. Yung sa mga iba nating viewers dyan na nasalanta ng baha, ng bagyo, huwag po kayo mawawala ng pag-asa, kapit lamang po tayo sa kanya. At dadaan lang naman din itong season ng pagkalugmok natin. Okay, so let's start na about dito sa sinabi ko nga kay Ownbank. If you remember yung previous video ko, which is ito, so medyo gradually nilalabas na ni Ownbank yung mga bank services niya. And this time, ang pag-uusapan natin ay ang ATM ni Ownbank. Okay yan. So, in-announce dyan na meron ng virtual card si Ownbank. Pero, di ba, parang napaka-baby step nun kasi virtual card lang. Though ganyan din naman nagsimula si Cbank eh. Virtual card lang muna kay Cbank and later on, nag-announce na siya na pwede nang umorder ng physical card. Okay, ngayon kay Ownbank, guys, parating na ang physical card ni Ownbank. Nagpa-poll pa nga si Ownbank eh, which is ito. Sabi niya, alin daw yung gusto niyong maging card or pwede maging templates ng card. So, from there, kumuha sila ng idea and they have decided na pumili ng mga cards na gagamitin for our physical ATM ni Ownbank. But before anything else, guys, ano bang meron dito sa card ni Ownbank? Bakit natin siya kailangan discuss? Well, first and foremost, di ba, si Ownbank ay, kung hindi nyo pa alam, ay Rural Bank of Cavite. Nagkaroon tayo ng videos about the introduction of it, signing on it, and also nagagamit niyo na si Ownbank right now, 'di ba? Sa pag-cash in sa kanya. Gamit yung QR code ni Ownbank. Yan, lalo na kung galing sa Shopee, ililipat niyo kay Ownbank. So nagagamit niyo siya. Pero kilala niyo na ba yung mga features ni Ownbank? Well, kung hindi pa, on top of my mind, ito yung top features na nagustuhan ko kay Ownbank. Unang-una sa lahat, mataas pa ang interest rate na in-offer niya sa savings natin. Eh, di ba, right now, parang nasa 4.5% ang pinakamataas na savings na up to 450,000. Meron naman yata si Discardtech na 6.5% pero limited lang na kulang-kulang 50,000 lang. Yun na yung limit. However, dahil nandito na si Ownbank ay may 6% na base interest rate sa savings na walang limit. Ulitin ko, walang limit. So, kung meron kang 5 million, lalagyan niya ng 6% interest. Sa Cbank naman kasi, hanggang 450,000 lang yung pwede mong ilagay na charge siya nila ng 4.5% na interest. And then the remaining ay magiging 3.5% na lang. So, kahit pa paano, okay din naman. Pero mas maganda nga kay Ownbank. So, yun yung pinakamagandang feature kung bakit ko ginagamit si Ownbank. Pangalawa is unlimited free bank transfer. So, wala kang babayaran na InstaPay fees or PesoNet fees kapag magbabank transfer ka. Kung i-compare ko yan kay Cbank, si Cbank ay 15 lang. So, talaga maganda mag-transact dito kay Ownbank. Pero guys, marami pang magandang feature si Ownbank, which is ito na lang. Panoorin nyo itong video ko na yan para malaman nyo kung ano bang kinaganda nito ni Ownbank. Okay, so now na alam nyo na yan. Ito na yung ATM. Okay, hindi ko alam kung ganito na ba talaga ang trend ngayon. Pero, yan. Kita nyo ba? Yan. So, ito yung isa sa card na magiging available sa mga Ownbank account holders. Ito yung sinasabi ko, guys. Kung makikita nyo, yan. Hindi siya buo. Merong uka dito sa card. Nakita ko na rin to sa credit card ni HSBC. So may add si HSBC
parang yung line something, line plus na credit card niya. May ganito na rin. So, guys, comment down below kung meron na ba kayong mga cards, ATM cards, credit cards na ganito, may uka. Hindi ko alam kung para saan yung uka. Also, let me know sa comment section sa baba kung may idea kayo kung para saan tong uka na to. Okay, so going back here, basically, sa harap, wala kayong makikita kundi logo ni Ownbank, NFC, PayWave, and then MasterCard na logo. Sa likod, nandyan ang cardholder's name, and then the card number, 16-digit card number. Syempre, nandyan yung expiration date and yung CVC. Also, maglalagay din kayo dito ng signature sa likod. And syempre, apart from that, yung meron pa rin magnetic strip. Yan. So, ito yung una. Kung gusto niyo naman ng kulay black, meron din naman, which is ito. Yan. So, halos parehas lang naman din. Black lang pinagkaiba nila. And lastly, if gusto mo naman ng silver, ayan. Parang silver siya, nagre-rainbow siya pag nasisinagan ng araw. So, basically, yan yung magiging mga ATM cards na ilalabas ni Ownbank. And ito yung mga features ng ATM ni Ownbank. Ito, basahin ko na lang ha. Unang-una, syempre, no annual fee, no account management fee, no minimum balance required, no cost of account freezing for inactivity or closure. Di ba meron tayong dormant account fee sa mga traditional banks? Well, kay Ownbank, walang ganon. So, wala tayong fees na kailangang bayaran. Next, you can customize your card number with your preferred 4-digit. Kung hindi nyo pa alam, kapag nag-create kayo ng inyong Ownbank card or virtual card, is pwede kayong maglagay ng 4-digit na number sa huli ng card. Ikaw yung magno-nominate doon kung anong number yung gusto mo. Kunyari, birthday mo or anniversary mo. Pero yun nga lang, unahan siya guys. Yun ang masasabi ko. Hindi siya guaranteed kasi unahan dun sa number na yun sa magkikreate ng card. So, this card is supported ng mga major platforms na Lazada, TikTok, and syempre mga offline use using the MasterCard network. With the card, you can manage your money through the app by locking your card to prevent unauthorized use. And then, syempre, sa app, makikita mo rin yung account balances mo, transaction mo, etc. And ito siguro yung isa sa magandang hihintayin natin with the release ng physical card ni Ownbank. There is an upcoming promotional event na katulad ng kay Cbank. Diba si Cbank ay may 0.3% cashback. So, kay Ownbank, ayan, upcoming cashback on every purchase with more card and membership benefits to follow. Ito yung isa sa magandang abangan natin kasi how would Ownbank promotion about the cashback compared with Cbank? Kasi guys, feeling ko napaka-effective nung cashback na kahit 0.3% lang yan. Parang syempre, meron akong dalawang card. Saan ako mas makakatipid na paggamit? Dito ba kay Cbank or dito kay Ownbank? Gastos ako ng 1,000. Syempre, pipiliin ko yung Cbank. Magkakaroon pa ako ng 3 pesos na cashback, di ba? Kahit 3 piso yan, kahit piso yan, hindi mo naman mapupulot yan sa labas, di ba? So, feeling ko, once na lumabas itong physical card ni Ownbank and then itong promotion nga niyang cashback, well, napaka-competitive na neto. Talagang head-on-head battle to with Cbank. Yan. So, sana, nabigyan ko kayo ng information about the upcoming debit card release ni Ownbank. Malapit na to, alam ko, within this quarter or so, lalabas na tong physical card ni Ownbank. And also pala, nakalimutan ko, yung pagre-request natin ng bank statement, bank certificate, malapit na rin i-incorporate yan dito sa Ownbank app natin. Nagtanong kasi ako, kailangan ko ng bank statement. So, nagtanong ako sa contact ko and yun sabi niya, malapit na siyang i-incorporate sa ating Ownbank app. Talaga nag-e-evolve na rin si Ownbank eh. Baka nga mamaya niyan, meron na rin siyang check deposit. So, di ba, masayang i-expect itong mga changes ni Ownbank. Wag lang sana na katulad ng guys, na katulad ni GoTime na maganda na nga dati, tapos biglang pumangit. But guys, alam naman natin na these are promotional activities lang to entice us to use their service. So make sure if you're going to have a financial decision, weigh in nyo yung pros, yung cons, and the risk involved dyan sa gagawin yung financial move or financial decision. Okay, for our question of the day, guys, gusto ko malaman kung alin kayo. Kayo ba yung
tao na kung makakatipid kayo up to piso or what, yun yung service na pipiliin nyo. Or kayo yung tao na, ay, piso lang naman yan, dito na lang ako, ayoko nang lumipat. So, alin kayo dun sa dalawa at bakit? Answer our question of the day para meron kayong chance na manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Renzar Mel Angelo Maligaya 3227. Sabi niya, 1 year na rin Sir Pat at nakatulong din sa pang-grocery kahit papano. Pa-shoutout po and thank you po sa mga ideas. Naging wais ako sa paggamit ng digital banks and e-wallet. At Renzar Mel Angelo Maligaya 3227, shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!